Okay nga aga, mga kapatid. Kumusta kayo? Happy New Year. Happy New Year. Yes. May mga New Year resolution pa kayo. Tayo tinig sa salita ng Diyos. Tayo natin spiritual. Katulad na kasama na tayo. Panginoon, salamat sa aming ginagawa ngayon. Ang pagpupuri at pag-awit sa iyo. Maraming namin kami po ay naniniwala sa tanging pangalan ng lamang ng Jesus na kailanman ang kasama na hindi magtagpakailangan sa Lord, sa oras na ito, ipaparinig ko sa aming habang po ako ay nagsasalita dito. Yes, ang kagalingan, ang revival sa bawat isa ay mangyari sa kanilang Panginoon. Barika, wala iba pa ang tuyo. Ang among tuyo, Panginoon, barika, ang mag-revival ay sa ubos na Holy Spirit, nag-guard siya para i-guard sa Lord. Tagyan si Kristo para mag-guard si Kristo. Salamat, salamat. Patuloy na namin pupurihin sa aming pangalan ng Jesus. Pulisin po may nata. Maray natin, Holy Bible, pulisin po na. So, pag may nakamong Bible, mag-applicate sila sa Book of Santiago. Santiago 5 verse 7-3. Ang title po sini mga kapatid is magpatuloy sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Subtitle, maratnan pa kaya tayo ng Panginoon na sumasampalataya. Maabutan pa daw kay Jesus sa iya pagbabalik na sumasampalataya. Ang buhay Kristiyano ay hindi easy-easy lang at hindi rin hirap. Ngunit sa iba't ibang kadahilanan, minsan ay hindi na ipagpapatuloy ito ang buhay Kristiyano ng mga mananampalataya. Bakit kaya? Pag-uusapan natin mamaya yan. Magbasa muna tayo sa Biblia. Okay. Santiago 5 verse 7-8. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka, buong tiyaga niyang hinintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan.
Sabi dito ni Apostol Santiago, balikan natin ng konti. Sino po ba si Santiago? Si Santiago po ay kapatid ng Panginoong Hesus. Sumulat siya sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi minsan ang mga mananampalataya, sumasampalataya ngayon, pagkalipas ng ilang panahon, wala na. Bakit? Walang tiyaga. Kung titingnan mo sa sinabi doon sa iton, ano ba tawag doon? Puplunganon sa Bisaya. Anwaray kuno tiyaga, waray nilaga. Tama ba yun? Diri ka magkakayon sinilaga kung ora ka tiyaga. Diba? So kailangan na sabi ni Apostol Santiago na kailangan gawin ito ng bawat Kristiyano. Ang magtiyaga, sapagkat ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Amen ba? Amen. So yun, ano bang ibig sabihin ni Santiago? Ang magpatuloy ka ngayon hanggang sa pagdating ng Panginoon. Nakuha natin ang kahulugan ng kanyang mensahe. Amen. Magtiyaga kayo. Ulitin ko, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So ngayon, hindi pa dumadating ang Panginoon, pero malapit na. Kaya patuloy tayong magtiyaga. Baka sabihin natin, ayaw ko nang magpunta sa church kasi napapagod na ako. Diba? Nakakaburing na doon. Diba? Kapatid, dito mo lang mararanasan sa pagtitiyaga ang pangako ng Diyos. Kasi kung wala kang tiyaga, kailanman hindi mo maranasan ang pangako ng Diyos na isasama ka sa kanyang pagkakas. Okay? So yun, ang ibig sabihin ni Apostol Santiago, at yun ang kalooban ng Panginoon, ang magpatuloy sa pagiging Kristiyano kahit sa ibang sitwasyon o kahit mapunta ka sa ibang lugar. May mga pagkakataon na isang Kristiyano, halimbawa, Kristiyano ka dito sa UAP, tapos dumating ang time na napunta ka sa ibang lugar kasi doon ka nagtrabaho, doon yung trabaho mo, hindi ka na nakapagpatuloy sa pagiging Kristiyano. Tama ba? Maraming ganun. Maraming ganun sa atin. Lalo na kung estudyante ka, tapos kailangan mo nang magtrabaho, napunta ka sa ibang bansa, napunta ka sa Maynila, doon ka nag-empleyo. Ang tanong doon, ipinagpapatuloy mo ba ang iyong pananampalataya? O baka naman, naghanap ka na doon ng ibang church na katulad din natin. Pero ang pinanggalingan mo, nakalimutan mo. Dito ka ipinanganak. Ang pastor dito ang nagpaanak sa iyo kung bakit ka naging Kristiyano. Amen ba? Amen. Bakos kinalimutan mo, hindi mo na kinumusta sila. Wala ka nang pakialam sa kanila. Kasi may bago ka nang kinaaaniban doon. So, kapatid, alalahanin mo ang buhay mo sa buhay. Alalahanin mo kung sino ang nagpaanak sa iyo. At isa pa, kung ikaw ay estudyante, kailangan mo pera, may mga pagkakataon na kahit yung mga relatives mo nagbibigay sa iyo ng pera, paggastos mo. Diba? Kapatid, alalahanin mo naman sapagkat sila ang naging financier sa buhay mo. Diba? So, yun ang takbo ng buhay ng isang Kristo. Maaring iba na yung ang nagpinto sa iyo. Maaring iba na yung nagturo sa iyo ng salita ng Diyos.
Pero wag mong kalilimutan na dito ka ipinanganak. Ang concern mo pa rin ay dito pa rin. Kaya kung mayroon kang ibibigay, doon pa rin. Amen ba? Amen. So yun ang ibig sabihin ni Santiago, manatili ka. Kahit sa ibang sitwasyon at kahit sa ibang lugar ka mapunta. Isa lang. Dalawa lang ibig sabihin ni Santiago. Pangalawa, gawin ang ipinagagawa sa iyo at laging hingin ang gabay ng Banal na Espiritu. Gawin mo ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon at ng pastor ninyo. Kasi ang pastor ninyo, yun ang in-appoint ng Panginoon para sa ikabubuti. Kaya wag mong si pastor iismulin, wag mong huhusgahan si pastor, bakos tulungan mo si pastor. Hindi naman tayo masasabing mga mali, may mga matuwid na tayo. Mga perfecto tayo, tanging si Lord lang ang perfecto. Tulungan natin si pastor. Diba? So yun, ang pag ganun ang ating ginagawa, makikita ng lahat, makikita ng Panginoon at makikita ng lahat na tayo ay kanyang mahal. Nagmamahalan, hindi nagkakagatan. Hindi nagkakagatan. Baka masalubong mo si pastor, humingiti ka pero miting aso. So, pag-usapan natin yung mga kausa kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kanyang pagiging, sa kanyang buhay Kristiyano. Una, problema. Minsan apektado tayo sa mga problema. Kahit ang ating pananampalataya. Pangalawa, kahirapan. Hindi ba natin alam na sabi ni Lord, ang sino man may mga pasanin, may mga problema, may mga pinagdadaanan, lumapit lang sa Kanya at bibigyan niya ng kapahingahan. So, tanging kay Lord pala. Sa Panginoong Hesus pala ang katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan, problema, kahirapan. Okay? Ito pa, maling hangarin sa buhay. Maling hangarin sa buhay. May mga taong nagpupunta sa church, kunyari pinapakita nila na sila ay mananampalataya, pero may dahilan. May dahilan. Gusto niyang mga material na bagay. Diba? Lord, sasamba ako sa iyo, basta payamanin mo ako. Diba? I-bless mo ako. Diba? Aminin natin, kailangan natin ang mga bagay na yon. Pero unahin mo muna si Lord. Eh, pangako niya na ibibigay niya lahat sa atin. Diba? Sabi sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all those things shall be added. Yun. Ang gusto niyo kwento? May kwento ko. Mayroon daw isang magsasaka, mag-asawa, dalawa siya, dalawang walang anak, magsasaka. Mayroon siyang yaon sira, ibisayaw ko na lang, yaon sira sa iyong natulo, yaon sira sa iyong natulo. Namang problema sira, kay ang ira din po mahaluwa, sa iyo lang ang karabaw. Baka sa lalaki na sa asawa, nagagawin na sila may hipay kay
napupurian at pag-inuma kay sa iyo man la karabaw kahaluwag sa tinumuma. Usa ka Domingo, nagkadto siya simbahan. Tapos ligpagod siya, inabot din sa simbahan. Ang nabatian niya nga istorya sa padi, maghatag kam kay base kam tagan sindamo. Hindi natindi, wala na niya, mauna lang ito na niya nabutan kay lit na siya. Diba? Sino din ang mag-permilit? Sino din ang permilit pag-abot? So, kung pailan niyo kay tingalan niyo mabatian, di rin na kang maarang kung nano ang context at gawin sa istorya. So, may ito na niya naabutan. Gintinipigan ito sa iyo na napapulingat ko. Ang bagaw sa iya asawa, masayong manlangay. Bago ni Padre. Padadamuon ba gawin ng ato kanabaw kung nihatag tayo nga ato sa iyo nga tulong? Kaya ang bako sa asawa, kaya abot sa iyo. Kaumansan, pagtaon-taon, sa kulog na ang Domingo, hila na niya tulong at ko sa kumbinto. Hila na na. Padre, adyan na akong tulong. Pero nagtulong niya para magdamo iya karabaw. Pag-abot dito, karawton sa padi, nga gitutusan sa padi, niya surupon nga, isunod dito sa turil. Ang karabaw niya nga tulong. Isunod nga dito sa turil, ang karabaw. Pag-abot dito niya kay nagsurus ngay, kaya ginilaman sa mga turo dito, nga bago man na ito, surusugay dito, impurplihan niya kay napirdi, dinalagan, budas at turil sa Paskong pagdalagan. Karamo ang karabaw, pag ipubukod, naayon sa tao, nasunod sa balayganan. Diba? May ito na atulo, ibuburukod. Sunod sa kanarbalay, ang tulog. Mangita ang lalaki, gulpi ang mga tulog doon nga nagburukod sa iya karabaw. Ang bagaw sa lalaki, mauna ini. Mauna ini. Ultimo mahigot sa dunot nga duyan, impanhigot sa karabaw. Ang sunod nga nangyari, gusto nyo, hindi ko na sasabihin. Hasta higot sa doyan, higot na sa mga tulog. Iyok nira kayo. Nira karabaw. So, maling hangarin. So, sabi pa ni Pastor kanina, sa Old Testament, kautusan yun. Kautusan yun. Pero sa panahon ni Jesus Christ, sa New Testament, grasya. Grasya. Kundi nakitang sa iyong puso ang batang. Kaya kung maghatag ka, bukal sa iyong kalooban, hindi, wala, kung born again ka ngayon, sumasampa ka kaya ka sa Panginoon, hindi dahil sa pagpala, gusto mong pagpalain ka. Ibibigay yan sa atin, Lord, sa tamang motibo. Okay. Sunod, trabaho. Inuna ko na ito kanina. Trabaho. Sino mga estudyante din? Maraming mga estudyante. So, pagdating ng panahon, kung kayo mga tapos, hindi nyo alam kung saan kayo yung destino. Tama ba? Saan kayo magtatrabaho? Siguraduhin nyo, tina-challenge nyo kayo na magpapatuloy kayo sa iyong pagiging Kristiyano, sa iyong pagiging Born-again. Saan man kayo mapunta. Alalahanin ninyo kung saan kayo nandun. Amen ba? Amen. Kung dito kayo naging Kristiyano, yun ang dapat isa puso mo. Isa isip mo na kung hindi sa kanila, hindi ka naging Kristiyano. At hindi kung nang dahil sa kanila,
hindi mo mararanasan ang pangako ng Diyos. So, maging concerned tayo. Diba? Maging concerned tayo. Then, may mga, hindi lang mga estudyante, kundi mga nanay din, mga tatay din na lumilipat sa ibang lugar, hindi na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Totoo itong nangyari sa buhay namin, sa buhay ko bilang isang pastor. May mga napunta sa Maynila hanggang ngayon hindi na nagpaparamdam. Bumalik sila kung ano ang dati nilang buhay. Kung sana mangyari sa atin ang mga ganon. Kasi kung wala tayong tiyaga, kailanman hindi natin mararanasan ang buhay na pangako ng Panginoon. Amen ba? Amen. Malakpakan natin si Lord. Sunod, pag-aaway-away. Pag-aaway-away sa magkakapatid. Inaway mo si pastor, inaway mo ang kapatid mo. Okay. Sa tingin kaya natin, halimbawa kami ni pastor, kami ni Brad, nag-away kami. Pagdating ng linggo, makikita pa kaya kami dalawa sa church. Maaari isa. Pero ang dalawa, hindi na. Kasi ang pag-aaway-away, nakakapag-dulot ng paghihiwalay mo sa Panginoon. Pagbaya mo sa Panginoon. Sabi pa sa Biblia nga, kung kamo nag-away-away, hindi makakailan nga makasanglibutan pa kayo. Ano ba natin dapat? Ano ba natin inaawayan? Saan? Andito yung nabutang pinalalaki natin. Ang kunting di pagkakaunawaan, pinalalaki natin. Huwag tayong ganun mga kapatid. Pakita natin na tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaroon ang dapat makita sa atin. Ito pa, walang tugon ang panalangin. Lahat tayo may mga panalangin, amen ba? Yan tayo, ipinapanalangin natin ang ating mga pangangailangan. Tama ba? Pero kung walang tugon ng Panginoon, anong nararamdaman natin? Ako naranasan ko to. Last week, mula nung New Year, mula nung Pasko, nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng sakit. Prostatitis. Matanda na kasi. Hirap mag-inig. Masakit. Hirap mag-inig. Dasal ako ng dasal, Lord. Pag naiyak, sugat ang siton. Grabe. Tulungan mo ako, patalingin mo ako sa sakit mo. 2 days. Walang pagbabago. Sa nararamdaman. Pero bago ako nag-prayer, inisip ko na pupunta ko sa singgit. Nagkaroon ng question ang isip ko at ang puso. Bakit kaya? Bakit hindi nakikinig si Lord sa akin? Pinagdududahan ko na yung kanyang kapangyarihan. Alam mo sabi ni Lord, huwag mong pagdudahan ang kapangyarihan ko.
ang pagdudahan mo ang sarili mo. Bakit? Nagpre-pray ka na kulang ka pananampalataya. Kaya kung hindi natutugunan ng Panginoon ang mga problema natin, tanungin muna natin ang ating sarili. Huwag natin pagdudahan ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Pagdudahan natin ang ating sarili. Kung tayo ba ay deserving ba tayo tumanggap ng kanyang pagpapala. Examine natin ating sarili. Kung tunay ba tayong sumasampalataya. Doon ako nagkaroon ng malaki ng kalakasan. Hindi pala ako dapat magduda kay Lord. Ang pagdudahan ko ang sarili. Inamin ko. Kasi hindi naman ako perfecto. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo. May mga pagkukulang din. Ito. Kapag ikaw alam mo at hindi mo pa ginawa, anong tawag doon? Estupido. Tama ba? Ang sabi dito sa Bible, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Estupido. Estupido ang tawag ko. Kung ikaw pala, alam mo, tulad ngayon, nalaman natin ang magpakatata tayo, magtsaga tayo. Tapos hindi mo ginawa yun, nagkakasala. Amen ba? Nagkakasala ka. Nagiging estupido ka. Dalawang uri lang mapapahamak ang isang tao. Ka-estupido at ka-ignorante. Dalawa lang. Wala nang iba doon. Then, kasi kung sa iyong pagiging estupido, hindi mo ginawa ang alam mo, pagdating ng panahon, pagdating ng time, malilimutan mo na yun. Anong tawag sa taong makakalimutin? Ulyanin. May amnesia. Hallelujah. May amnesia. Gusto niyo pang isang kwento? Okay lang sa inyo, magkwento ako ulit. Mayroon daw tatlong mga senior citizen nakatira sa isang bahay. Nag-usap-usap sila. Umaga nag-usap-usap sila. Naghahanda yung isa ng kanilang, nagsasanag ng kanilang kanin. Naghihiwa ng sibuyas. Tapos yung dalawa naman nakaupo, nag-uusap. Sabi nung isa, "Uy, pagtimpla mo naman ako ng kape." Sabi nung isa. Ngayon, tumayo yung isang matanda, napunta doon sa lalagyan ng kape. Maya-maya nakaganon. Bumalik. "Ano bang titimplahin ko sa'yo?" "Kape ko, tsaka." Sumabat yung isang matanda na naghihiwa ng sibuyas. Sabi, "Kayo talaga, palibhasa ang mga tatanda na kayo, mga kulyanin na kayo. Mabuti na lang at ako'y hindi ganun." Sabay ganun sa misa. Sabay ganun sa misa. Maya-maya, bitawan ng kutsilyo, punta doon sa pinto. Sabi ng matanda, "O, saan ka pupunta?" Sabi ng matanda, "May kumatok sa pinto." May kumatok sa pinto. Ulyanin na pala silang lahat. Hallelujah. Kapatid, pag hindi mo ginawa yung
yung, alam mo, nagiging estupido ka at magiging ulyanin ka pa. Makakalimutan mo yun eh. Amen ba? Makakalimutan mo yun. So, balik tayo doon sa sinabi ni Santiago. Ang nais na Santiago manatili tayo. Kung ano ka ngayon, pagpatuloy mo. Kung may mga problema ka, kung may mga problema ka, kung may mga kasalanan ka, kung may mga sakit ka, lapitan mo si pastor, may panalangin mo. May kamisakit. Kung mayroon kang kasalanan, sabi sa Bible, kung may nagawa kang kasalanan, isumat mo kang pastor para ipanalangin ka. Kasi makapangyarihan ang panalangin ng isang tao. Amen ba? Amen. Alam mo mga kapatid, pag hindi ka nakapagpatuloy sa pananampalataya mo, kahit hindi ka magsimba, kahit hindi ka bumalik doon sa dati mong buhay, ay napapa-impyerno ka na. Amen ba? Bakit? Pakibasa doon sa Bible, sa John 6, verse 66. John 6, verse 66. Sige. Sige ba? John 6, verse 66. Pakibasa. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Okay. Mula noon ay maraming mananampalataya ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Ano yan, samba? John 6, verse 66. Hindi yan samba. Di ba? Anong number ng Diablo? 666. Meaning, kung ikaw hindi mo ipagpatuloy ang pananampalataya mo, napapa sa Diablo ka na. Diba? John 6 verse 66. Kaya kailangan, kung ayaw mo naman na ikaw ay mapunta sa kasamaan, ipagpatuloy mo. Itong ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy mo. Sapagkat dito ka magkakaroon. Sabi pa nga ng atong siring kaninang termino. Hindi ka magkakamay si linaga. Ang linaga diri pata sa karabaw, diri pata sa bakti. Kundi ang isasabi doon nga linaga, ang grasya na ihahatag sa imo siguro. Sapagkat ang Panginoon ay siya yung may pinakamagandang plano sa bawat isa sa atin. Okay? So yun. Okay, kaya diretso tayo sa konklusyon. Konklusyon tayo. Gawin ang sinabi ni Santiago. Dahil dito nakasalalay ang ating matatanggap na pangako ng Diyos at ng Panginoon Jesus. Gawin ang sinabi ni Santiago. Amen ba? Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat si Apostol Santiago ay apostol siya ng Panginoon. Okay. Pangalawa, ang isang nagtitiyaga hindi nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Bagkus patuloy siyang umaasa sa isang bagay na makakamit
balang araw. So kung ano pa ngayon, kung lagi kang nagpupunta sa church, maganda yan. Kung lagi kang nag-attend Bible study, maganda yan. Ipagpatuloy mo yan. Huwag mong intindihin yung mga sinasabi ng iba sapagkat yun ang kahulugan ng pagtityaga. Amen ba? Amen, amen. Kung hindi ka, kung nagpapa-apekto ka sa sinasabi ng iba, wala ka ng pagtityaga doon. Last, ang pagtityaga at katatagan ay susi upang makamta natin ang pag-asa. Ang Panginoong Hesus hindi nagbabago sa kanyang pangako. Dumating man, lumipas man ang taon, ang mga panahon, hindi siya nagbabago sa kanyang mga Amen, amen. bibigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang nais lamang ng Panginoon, magtiyaga ka. Sapagkat sa pagtitiyaga, doon mo makakamtan ang katatagan at pag-asa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Hallelujah. Pwede magtapos, mag-ampo kita.